Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa ulat ng Office of Civil Defense o OCD, patuloy na inaapula ng mga bombero ang dalawang sunog sa kagubatan sa Itogon, Benguet. Tinutukoy ang mga sunog sa kagubatan ay sanhi ng mas mainit na temperatura na dulot ng nagpapatuloy na El Nino. Patuloy na nangongolekta ng kaukulang impormasyon ng OCD upang matukoy ang lawak ng pinsala ng sunog sa kagubatan. Ginawang katawa-tawa ang mga babae. Isa ito sa mga pahayag ng netizen matapos i-upload sa Facebook ang pagdiriwang ng mga kapulisan sa taunang Women's Month. Ang dahilan nito at ano ang pulso ng masa ukol rito sa balitang dala ni Jade Buhoy. Bilang ang Marso ay buwan ng kababaihan, ano nga ba ang simbolo ng pagiging babae para sa mga kalalakihang nasa serbisyo? Bagamat ito'y palaisipan, sa kamakailang stiletto run ay tila tumaas ang kilay ng mga netizens, mapababae man o lalaki, dahil para sa kanila, hindi ito naaayon. Umani ng samot-saring reaction ang Facebook post ng Philippine News Agency na naglalaman ng kaganapan sa pagdiriwang ng buwan ng kababaihan na isinagawa ng Philippine Regional Office sa Bicol noong unang araw ng Marso. Mungkahi ng netizen, sana'y maglaan ng pondo ang Gender and Development para sa 3-day training o gender studies para sa mga kalalakihang nabibilang sa serbisyo. Pahayag pa ng isang komento, kung maaaring basahin ng PNP Kasurog Bicol ang mga komento at gawin itong pamantayan para sa evaluation ng nasabing kaganapan. Ayon naman sa Police Regional Office Bicol, ang pagsasagawa ng Stiletto Run ay sumisimbolo sa kanilang pagbibigay-pugay sa kahalagahan ng tungkuling ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan. Base naman sa Philippine Commission on Women, ang pagdiriwang ng National Women's Month ngayong taon ay nakatuon sa pagkakapantay-pantay at pagkakabuklod ng lipunan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mas mapabuti ang serbisyo publiko ng Department of Trade and Industry o DTI, katuwang na iba pang ahensya ng gobyerno, inaanyayahan nito ang publiko na magsumite ng review at komento sa Draft Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 11967 o mas kilala bilang Internet Transactions Act. Ang batas na ito ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ika-5 ng Disyembre taong 2023, kung saan layo nitong ipromote at panatilihin ang pagbuo ng tiwala sa e-commerce sa pamamagitan ng pagbibigay ng regulatory framework para sa proteksyon ng consumer at merchant. Upang magsumite ng mga mungkahe, mangyari lamang na magtungo sa ecommerce@dti.gov.ph o iskan ang QR code sa poster na nakapost sa kanilang official Facebook page na DTI Philippines. Ito ay hanggang ika-12 lamang ng Marso. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH iniulat ang pagbaba ng kaso ng dengue sa bansa. Sunog sa ilang bahagi ng kagubatan ng Benguet, nagpapatuloy pa rin. DA, kumpiyansang walang problema sa supply ng bigas ngayong taon. PNP-ACG, nagbabala sa publiko ukol sa concert online ticketing scam. Manila Clock Tower Museum bukas na tuwing weekends. Veteranang aktres na si Jacqueline Jose, pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Magmula nitong ika-2 ng Marso, bukas na ang Manila Clock Tower Museum at magpapatuloy ito sa susunod pang mga weekends.
Ayon sa project head ng Manila Clock Tower Museum ni si Jose Maria Belmonte, bukas ang museo para sa mga bisita mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, Martes hanggang Linggo. Matatandaang ang rehabilitated clock tower ay formal na binuksan sa publiko noong Oktubre taong 2022. Isinusulong ngayon na imbestigahan na rin sa Senado ang iligal na pagbebenta ng bigas ng AFA. Para sa buong detalye, narito ang aking ulat. Tiniyak ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Senator Cynthia Villar na paiimbestigahan ang umano'y iligal na pagbebenta ng bigas ng National Food Authority. Ito ay naging kontrobersyal matapos masangkot umano ang mga opisyal ng NFA na ibinebenta ang mga bigas sa presyong dehado. Ito rin umano ay hindi dumadaan sa proseso. Ayon sa mga inisyal na mga impormasyon, binili ng NFA ang bigas bilang palay ng 23 pesos at ibinebenta naman sa halagang 25 pesos. Paggigiit ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nararapat lamang na patawan ng pinakamabigat na kaparusahan ang mga nasa likod nito. Samantala, matapos na ipag-utos ni Laurel ang imbestigasyon, hinimok niya ang mga nasabing opisyal na mag-voluntary leave muna habang gumugulong ang investigasyon. Pagtitiyak niya, aaksyonan ito ng ahensya matapos ang investigasyon na kumpiyansa siyang matapos sa lalong madaling panahon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinahagi ng National Economic and Development Authority o NEDA ang pagpapaigting ng pamahalaan sa mga oportunidad ng mga kababaihan sa labor force. Ito'y bilang pakikisa sa National Women's Month kung saan layunin sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 ang palakasin ang bilang ng mga babae pagdating sa trabaho. Sa temang Lipunan Patas sa Bagong Pilipinas, Kakayahan ng Kababaihan Patutunayan, ay nais nitong bigyan ng pansin ang ginagampanang gawain ng kababaihan sa pagtulong na mapalago ang ekonomiya ng bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH iniulat ang pagbaba ng kaso ng dengue sa bansa. Sunog sa ilang bahagi ng kagubatan ng Benguet, nagpapatuloy pa rin. DA, kumpiyansang walang problema sa supply ng bigas ngayong taon. PNP-ACG, nagbabala sa publiko ukol sa concert online ticketing scam. Manila Clock Tower Museum bukas na tuwing weekends. Veteranang aktres na si Jacqueline Jose pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Balik Australia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng ASEAN-Australian Summit. Linggo ng gabi nang makarating ang Pangulo sa Melbourne Airport na sinalubong naman ng mga government officials ng Australia. Bukod sa kabi-kabilang pagpupulong na dadaluhan ng Pangulo, nakatakda rin siyang makipagkita sa mga OFW sa Australia. Ibinahagi ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang scam na nagaganap sa concert online ticket. Ito'y matapos na makapagtala ng maraming biktima rito. Yan ang balitang ating alamin mula kay Daniza Lopez. Nais paalalahanan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko sa nangyayaring scam sa concert tickets na siyang laganap ngayon online. Ang concert online ticketing scam ay nangyayari kung saan lilinlangin na nanggagancho ang bibili at ipapabayad ang peking ticket
ngunit kalaunan ay hindi na ito ipapadala matapos bayaran online. Kaya't nagbigay payo ang PNP-ACG para maiwasan ang ganitong mga uri ng panloloko sa publiko. Payo ng ahensya, bumili lamang sa mga kilala at katiwa-tiwalang nagbebenta, suriin ang mga tuntunin sa pagre-resale ng mga tiket at alamin ang polisiya sa refund. Nananatili naman ang payo ng PNP-ACG sa publiko na maging mapanuri sa mga transaksyon online upang hindi maging biktima ng scam. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailan ay nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga otoridad sa pagpapaigting ng anti-illegal fishing operations sa katubigan ng Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Nahuli ng PCG, LGU ng Kabasalan at Philippine National Police ang dalawang motorbangka na nasasangkot sa pagsasagawa ng hulbot-hulbot. Ayon sa Coast Guard Station Zamboanga, Sibugay, ang paggamit ng modified Danish Shen o hulbot-hulbot ay isang pinagbabawal na gawaing pangingisda kung saan ang mga iligal na mangingisda ay gumagamit ng fine mesh net at kagamitan na sumisira sa yamang dagat. Ang gawaing ito ay sinasagawa ng ilang operator sa mga daluyan ng tubig sa munisipalidad na siyang nakakaapekto sa huli ng mga maliliit na mangingisda. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH iniulat ang pagbaba ng kaso ng dengue sa bansa. Sunog sa ilang bahagi ng kagubatan ng Benguet, nagpapatuloy pa rin. DA, kumpiyansang walang problema sa supply ng bigas ngayong taon. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa concert online ticketing scam. Manila Clock Tower Museum bukas na tuwing weekends. Veteranang aktres na si Jacqueline Jose pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.